Para kunin natin yung pinakahuling update patungkol pa rin sa bagyong Sinina. Kasama natin ngayon ang spokesperson nito na si Miss Mina Marasigan para ibigay sa atin at malinaw na maipaliwanag para maintindihan natin kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na oras. Ma'am Mina, magandang hapon. Merry Christmas. Oo, Merry Christmas sa iyo, Marieta. Alam mo, para sa ating kaalaman nating mga kababayan, bahagyang lumakas ang ating bagyong Nina. Ito po ay naasahan natin mananalasa sa probinsya ng Catanduanes 7 to 9 p.m. Doon maglalandfall ang mata ng bagyo. Pero bagamat 7 to 9 p.m. ang mata ng bagyo, ang ating mga kababayan ay makakaranas na pabuso-buso ng hangin at pag-uulan dahil kung iisipin natin may mata pero sa bungad noon yung mga rain clouds natin, yung mga cloud formations na magdadala ng hangin at pati ng pag-uulan. Kaya sinusiguro ngayon ng ating mga kasamahan sa ating NDRM Council na meron ng paghahanda, hindi lang ang national government pero lalong-lalo na ang ating mga local councils. So meron na tayong mga naproposisyon na noon sa ating lokal na pamahalaan para sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan dahil alam mo naman, Paskong-Pasko, Mariete, nasa evacuation center sila. Kaya siniguro natin meron tayong relief supplies sa ating mga evacuation centers at hindi pa man na talagang yung ibang mga lugar hindi pa man nakakaranas ng pag-uulan, ay may augmentation na rin tayo. Dahil inaasahan natin na bagamat pakapanuhan ng Kapaskuhan ay talagang umuwi sila ng probinsya mula sa Metro Manila. Kaya hinanda na rin natin ang karagdagan pa na tulong para sa ating mga kababayan. Ayan, Paskong-Pasko pero nagtatrabaho si Ma'am Mina, at hindi lang siya, katulong pa rin yung mga iba pang mga ahensya ng gobyerno. Tama ba yun, ma'am? O, tama po kayo doon. Actually, mula pa kahapon din naman na naka blue alert status tayo. At para sa kalaman nating publiko, nagtaas na po tayo ng red alert status. Kaya inaasahan pa natin ang padating pa na ibang kasamahan natin sa ating NDRM Council. Ang natanong ko kanina, maraming mga stranded na mga tao ngayon sa mga pantalan, lalong-lalo na dyan sa may area ng Bicol. At napakabagal ng takbo ng ating bagyo. So most probably by Wednesday pa yan. So ano yung advice ninyo sa kanila? Kung maaalala po ninyo, Huwebes pa lamang po nagbigay tayo ng babala sa ating mga kababayan na bumiyahe na ng maaga. Dahil inaasahan nga natin na magkakaroon ng kanselasyon ng mga biyahe dahil sa pagtaas ng ating tropical cyclone warning signal. At meron na nga tayo ilan ng mga libo ng mga kababayan na na-stranded sa mga pantalan. Kaya ngayon na sinisiguro natin sa pagkikipagtulungan ng ating social welfare and development, ng ating lokal na pamahalaan at pati na rin ng ating mga bus operators at other transportation services, nangunguna na po sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. So kung iniisip nyo po na mga ilang araw po kayo na mananatili dyan sa pantalan, yan din naman po ang sinisiguro natin na ayuda na maibibigay sa ating mga kababayan. Ma'am, natanong ko rin sa inyo kanina, may mga data na ba kayo? Yung para sa mga evacuees natin and para sa stranded, actually wala pa tayo official reports on the numbers. But yesterday, ng umaga, nakatanggap na tayo ng balita sa probinsya ng Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur, nagkaroon na tayo ng preemptive evacuation. At inaasahan pa natin dun sa mga lugar pa na maaaring tamaan ng bagyo, dito sa Southern Luzon, sa Calabarzon area, sa Central Luzon, ay maaari din tayo magkaroon ng evacuees habang palapit ng bagyo na ito. So ma'am, by tomorrow, kasi mamayang gabi yung landfall, so tomorrow yung sinasabi ninyo, pinapaliwanag ninyo sa akin kanina na most probably darating ang mga reports? Inaasahan natin na mas magkakaroon pa tayo ng mga definite figures ng mga official reports. Sa ngayon kasi ang ginagawa ng ating National Council ay hinahayaan na natin muna ang ating mga local councils na ma-undertake nila ang mga kahandaan na dapat nilang ginagawa base sa Operation List of Protocols. Sa Maynila, signal number 1 pero mukhang maaraw. Marami yung nagtatanong kanina, bakit ganun? Alam mo, sabi nga natin ang mahirap dito sa ganitong panahon, baka iniisip nila mali na naman ang forecast, hindi naman totoo na may bagyo. Tandaan po natin, pag storm signal number 1 po, cyclone warning signal number 1 na meron po tayo, within 36 hours po natin inaasahan na maaaring maranasan natin ang epekto nito. Ito naman malamang iniisip ng mga kababayan natin, wala yan, mainit, matagal pa yung bagyo. Ito po ang sinasabi nga natin ng mga dalubhasa natin na sinasabi, the calm before the storm. Ang ibig sabihin po nito, karanasan po talaga at normal na mararanasan natin mga kababayan. Bago po tayo makaranas po ng hugupit ng isang bagyo, makakaranas po talaga tayo ng maaliwalas na panahon. Ma'am, ito na ba, kasi patapos na yung taon, ito na ba yung last typhoon to enter the Philippines? Hopefully, Marieta, ito na ang huli. Kasi hindi naman na tayo nagsasawalang bahala na maaari pa rin tayo magkaroon ng pagbuo ng samanantaya ng panahon. Pero rest assured po para sa ating mga kababayan, sa ganitong panahon, bagamat po holiday, nandito pa rin po ang inyong pamahalaan para magsiguro ng pagbibigay ng ayuda sa inyo. Maraming salamat, ma'am.